ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para malinaw sa atin kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Diyos na inialay para sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa mensahe, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay may kalayaang makinig, may kalayaang umawit, may kalayaang magpuri, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami sa lugar na to na wala sa panig ng karamdaman. At malinaw namin marinig, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito. Panginoon, buksan niyo po yung spiritual ears and spiritual eyes, Panginoon, na bawat isa sa amin, na makita namin, Panginoon, yung lalim ng pag-ibig na inialay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkakataong ito ay laging ibinibigay mo sa amin upang maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo at pinangahawakan namin, Panginoon, ang salita mo sa aming mga buhay. Pagbalaan mo po ang mga mensahe ito at tinanyayan po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang mangusap sa amin kalagitnaan. Ang lahat po ito'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Every Tuesday po ay meron po kami pina-Bible study. Siya po ay nakulong for more than 15 years. At siya po ay na-stroke. Sa bahay na lang. Bible study po natin ay sa ibaba yung tinitiran nila. Nung una po na mga linggo ay inaakay pa po sa Bible study. Pero puri ng Panginoon, alam niyo po, yung mga 3 weeks na po, o 4 weeks na po, 1 month, halos, siya na po ang pumupunta mag-isa sa Bible study. Pati po yung kanyang pagsasalita, alam niyo po, naayos yung kanyang pagsasalita. At ang sabi niya, naniniwala ako na yung nakilala kong Diyos ngayon ay magpapagaling sa akin. At salamat naman sa Panginoon, ang Diyos po ay tumutugon sa kanyang mga kahilingan. Kaya po every Tuesday yun, maaga pa po, nandun na po siya. So pag-usapan po natin ngayong umaga yung mensahe nito. Napamagat po, ang sabi po dito, ang pagpapatawad ng Diyos o yung tinatawag na God's forgiveness. Alam niyo po sa ating mga tao, napakahirap magpatawad. Kahit na nga kapatid mo o mahal mo sa buhay, pag nagkakamali sa atin ay napakahirap ibigay po yung pagpapatawad o yung tinatawag na forgiveness. Yung pagpapatawad po, ang sabi nga nila ay naibibigay sa taong humingi ng tawad o kaya sa mga taong karapat-dapat patawarin. Pero lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad na ibinigay po ng Panginoon. Dahil sabi po ng talata, lahat tayo ay nagkasala. Nung nakaraan, sabi ko sa mga Bible study namin, ilang beses ka na nagpatawad? No? Ilang beses po nakalagay sa Bible na dapat magpatawad? Sino po nakakaalam? 77 times 7. So, ilan yun? Yung magagaling sa math. Mirihin mo ganun kahaba yung kinakailangan natin ibigay na pagpapatawad. Naalala ko nga yung isang hindi ito kwento, totoo itong nangyari. Nung ako po ay leader pa lang ng church, meron po kami Bible study sa Quezon City, no? Sa Congress, no? Panahon ni Divinesia, pa pangalan ng Divinesia, no? Si Jose Divinesia, siya po ang Speaker of the House sa panahon na yun. Palibasa po yung aking senior pastor ay meron po kaming umi-air po kami ng 30 minutes sa radio. Merong radio station sa Power 810, no? Kasabay po namin sila Roger Arrieta ng panahon na yun. So nagkaroon po kami ng gawain sa Congress. At pinahintulutan po na magkaroon ng gawain
usapan, lahat po ng congressman ay dadalo. So lahat po ay dumalo, pati po si Divination ng panahon na yun. Meron pong isang pastor na nanggaling sa somewhere in Masbate, no, na siya po ay nag-aral sa Bible School dito sa Maynila. At bago po nangyari na siya po ay makapag-aral sa Bible School, meron po siyang kapatid na panganay na pinatay sa probinsya. Hindi lamang pinatay yung kanyang kapatid, kundi nung pinatay yung kapatid, pinugod yung ulo, pinutol yung kamay, pinutol yung paa, at ikinalag po doon sa kanilang barangay yung katawan ng kanyang kuya. Parang uso ngayon yung sinapchap, ano, parang ganon. Galit na galit po siya, at sabi niya, kung makikita ko yung taong ito, wala akong ibang gagawin kundi siya ay patayin. Yun nga lang, tinawag siya ng Panginoon at siya po ay nang-aral sa Bible School. Nung siya po ay practicum na, third year in Bachelor of Theology, siya po ay lumabas na kasi seminary. At ang kanya pong assignment, siya po ay mangangaral sa mga bilanggo. At siya po ay nag-intern dito po sa Bilibid. At nung habang siya po ay nagpa-Bible study, meron po siya isang taong nakilala sa Bilibid na ang sabi po ng taong ito, tinanong po niya, bakit ka nakulong? Sabi niya, may pinatay ako sa probinsya. At habang dinidetalye po na paano niya pinatay, naisip po nung pastor student na sabi niya, parang kuya ko yung pagkakapatay. Parang kapatid ko yung pinatay. Sabi niya, kinukwento po nung pumatay. At tumalaman niya na kumpirmado po na kuya niya yung pinatay, umiyak po siya. Sabi niya, Panginoon, di na ako babalik sa kulungan yun. Sabi niya, hindi ko na itutuloy yung aking praktikong nasira ng taong yun. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, i-reveal sa kanya ng Panginoon, anak, alam mo ba, na ganyan din yung ginawa ko sa iyo para mapatawad ka. Binigyan kita ng pagkakataon para mapatawad sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. So nakuntik po itong pastor at bumalik po ulit siya doon sa Bilibid. No? At habang tumatagal, ay nagiging malalim po yung kanilang usapan nung pumatay sa kanyang kuya. Pero andun po yung galit, no? Andun yung puot sa kanyang puso, dahil doon sa pangyayaring pagkakapatay sa kanyang kuya. At gumraduate na po siya ng pagpapastor. At sa mahabang panahon, yung nakakulong pong ito ay ikakasal. Nasabi po niya, Pastor, sa araw ng kasal, ang gusto ko sana magkasal ay ikaw. Nagulat po yung pastor. Sabi niya, bakit ako? Sabi niya, kung maaari ang hiling ko ay ikaw ang magkasal sa amin. Dumating po yung panahon na siya po ay kinasal. Pero sabi po ng pastor, bago kita ikasal, sabi ng pastor doon sa kongregasyon na araw na ng kasal. Sabi niya, bago ko po siya ikasal, ay nais ninyong na gusto kong marinig ninyo na pinapatawad ko yung taong ito. Nagulat po yung ikakasal kasi ang bumakala niya, wala siyang pagkakasala kung sa taong kay pastor. Sabi niya, Pastor, bakit kayo hinatawad sa akin? Bakit mo ko patatawarin? Sabi nung preso, wala akong natatandaan na nagawa kita ng kasalanan. Sabi po ng pastor, yung kinukwento mong kuya, tao na pinatay mo, na pinagkatihali mo at itinalak mo sa isang barangay, siya yung aking kuya. Kaya sabi niya, simula ngayon, bago kita ikasal, ay nais kong ibigay yung aking pagpapatawad. Sino po sa atin yung nagawa ng pagkakamali na hanggang ngayon di natin mapatawad? Ako, nangyari po sa akin yan eh. Way back maraming taon. Sa tuwing makikita ko po yung aking bayaw na nakaburol at yung aking pamangkin nung sila po ay pinatay,
Hindi ko maisip, no, kung bakit pinatay yung aking bayaw na pastor at yung kanyang anak na second year college siya noon sa Foursquare Bible College. At nandun yung galit ko na sabi ko pwedeng magbayad para pumatay. At totoo nun, hindi na ako sana magpapastor dahil sa galit, sa puot. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, si Esteban nga inamatay, pero naglilingkod sa Panginoon. No? The first martyr of the early church is si Esteban. Ang sabi niya, Ama, huwag mo ilagay sa mga kamay nila yung kasalanan ito habang pinapatutusan ng napakaraming mga tao. Hindi po ganun kadali ang magpatawad, lalo kung malalim po yung sugat sa ating mga puso. Minsan yung pong mga anak hindi mapatawad yung mga magulang na nakagawa ng pagkakamali. Di po ba? Kaya napakahirap kung humingi ng tawad yung mga nanay. Kasi minsan yung anak ang hindi makapagbigay ng forgiveness para sa kanilang mga magulang. So pag-usapan po natin dito, ang pagpapatawad ng Diyos yung tinatawag na God's forgiveness. Ang sabi po ng Luke chapter 23, verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Itong pong talatang ito ay binanggit ko ito doon po sa tawag doon yung huling habilin, no? Ano nga pa sa English? Last, yung 7 last words, yan po ay kasama sa 7 last words na binitiwan ng Panginoon bago siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingnan po ninyo, no? Kung kayo ang nakapagod doon sa krus, at kayo yung magsasabi na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Para bang itong mga taong ito ay pinagtatanggol mo sa Diyos, samantalang ito po yung gumagawa sa inyo para paraan para mamatay ka. Di ba? Sasabihin mo, Sister Lisa, baka kung ako Sister Lisa, ipapatay ko lahat yan. Diba? Napakahirap ibigay yung forgiveness samantalang ikaw yung ginagawa ng kaparusahan. No? Ikaw yung pinaparusahan, ikaw yung nakakaramdam ng sakit, pero ikaw yung nagsasabi na mapatawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung tayo po yung gagawa ng gano'n, maaaring masigit po yung ating iginagalit. Alam niyo po, makikita natin sa mga road rage ngayon, grabe, no? Nagpapatayan, nagsusuntukan. Bakit? No? What is the reason kung bakit nangyayari yun? Bakit sinabi ng Panginoon na mapatawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Alam niyo po, dito sa sinabi ng Panginoon, hindi po alintanan ng Panginoon na tayo ay makasalanan. Para sa Panginoong Diyos, katanggap-tanggap po yung ating pagkakasala sa Kanya para yung forgiveness ay ating pong matanggap. So, pag-aaralan natin, 4 lang po. Ano ang kahulugan ng kasalanan? Parang evangelism pa na ito. Ano ba yung kahulugan ng kasalanan? Sino yung nagkasala? Ano yung solusyon ng Diyos sa kasalanan natin? At ang dapat natin gawin kapag tayo po ay nagkasala, no? Kaya pakinggan po natin mabuti. Sabi dito, ano yung kasalanan? Ang salitang kasalanan or sin ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay missing the mark or hindi tumama sa target. Yung pagkaunawa ng kasalanan ay yung parang meron tayong tinitingnan, no? Parang meron tayong, ano ba yung tawag doon sa parang, o kaya yung
yung tinitira ng binabaril, no? Pero hindi natin tinatamaan. Kaya ang sabi nga, sickness, ang tawag ay hamartia. Ang tawag po sa Greek words. Ang sabi niya, to miss the mark, to error, to do wrong. No? Yun daw, hindi natin, pag sinabing yung, hindi natin matumbok. Yung para bang naglalagay tayo ng sinulit sa butas ng kanayong. Naranasan niyo ba yun? Tapos, wala mang salamin. So, si Nanay Vicky, naglagay ng mukha, sinulit. Lumuluhan na yung mata mo, pero hindi mo maisip doon sa maliit na butas ng karayong. So, parang ganun daw po yung kasalanan, no? Pangalawa, ito daw po yung maraming pagkakamali natin na ginagawa araw-araw. Sino po sa atin hindi nagkakamali? No? Wala, di ba? Lahat po tayo ay nagkakamali. So yun po yung meaning ng kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po, no? Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot ang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Mas kahit anong ginawa ng tao na pinakamabait na tao sa mundo. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos kasi lahat po tayo ay nagkasala. Pastor, ako naman po wala akong naglabyatong tao. No, ako naman ay mabait, ako naman ay mapagbigay. Pag ganun po ang katuwiran ng tao, mamamali po ang salita ng Diyos na ito na walang taong hindi nagkasala. Naalala ko po, yung kaibigan kong pastor, no? Kami po ay nagkaroon po ng konting debate dito. No? Sabi niya sa akin, Pastor, sa tagal-tagal ni Eva at ni Adan na magkasama sa halamanan ng Eden, before sabi niya nagkasala ay nagkaanak na sila Eva at Adan. Sabi ko, anong proof mo? Sabi niya, tingnan mo, sabi niya, nagkaroon ako ng anak, sabi ni Eva, no, with the help of the Lord. Kaya sabi niya, noong nanganak siya noong una, kahit wala pang sumpa, so sabi niya, matinig siyang manganak. So, ibig kong sabihin, sabi ko, nung mga anak si Eva at si Adan kay Cain at kay Abel, meron na tao na ipinanganak si Eva at si Adan. Meron na. So, sabi ko, mali na yung Romans 3:23 na lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos kasi may nauna na tao. Di ba? So, sabi dito, kung may mga taong ganon, may mga taong pwedeng magmalaki sa Diyos, nasasabihin nila ako ay hindi inabot ng kasalanan, kaya ako'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero malinaw ang sinabi ng Biblia, na sabi sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi po ito pagiging mabait, hindi po ito pagiging mabuti, hindi po ito sa pagiging mapagmahal at mapagbigay, kundi lahat tayo ay nagkaroon ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya dito, kaya ang kasalanan ay ang kabiguan ng tao na makapamuhay sa pamantayan ng Diyos. Hindi po tayo pwede doon sa standard ng Diyos dahil doon sa kasalanan natin nagawa. Nasabi lahat ng tao ay nabigo na masunod ang ganap na moral na batas ng Diyos, maaaring sa gawa o sa isipan. Maging ang hindi natin paggawa ng alam natin tama ay kasalanan pa rin, kaya walang sino mang inosente o perfecto sa Diyos. So lahat po tayo, no? Yung batas ng Diyos, pagdating sa pamantayan, ay hindi po natin naabot. Kaya hindi po pwedeng magmalaki talaga tayo. Nasabi dito, ang kasalanan ng kabiguan ng tao na mapapamumuhay sa pamantayan ng Diyos. Kung hindi po nagkasala ang tao sa halamanan ng
din. Hanggang ngayon, yung pamantayan ng Diyos ay nagagawa po ng tao yan. Pero dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, nawala po sa pamantayan ng Diyos at makagawa ang tao ng tama at mabuti sa Diyos. Nasabi po ng Ezekiel chapter 18 verse 20, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Alam niyo, malungkot po yan. Marami pong nagsasabi, lalo sa ating mga Pilipino, like father, like son daw. Pero pinagugulaanan po ng Biblia, nagsabi dito, ang nagkasala ang dapat mamatay. Kasi sa panahon po ng Israel, pag nagkasala ang isa sa pamilya, lahat po ay nadadamay. No? Kaya ng panahon ngayon, pag nagkamali ka, ubos kayong pamilya. Kaya sabi ni Ezekiel, hindi. Ang nagkasala, ang dapat mamatay lang. No? Ano pa po? Pangalawa, ang sabi, sino ang nagkasala? Ulitin po natin yung talata, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po ang tinutukoy, lahat tayo ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, sino nagkasala? Lahat. No? Kaya pag sinabi po ng mga kasama mo sa trabaho, nagkasala ka, pareho lang tayo. Kasi sabi ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi ng 1 John 1:8-10, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ng kanyang salita. Kaya hindi po pwedeng sabihin wala akong kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na ako matuwid ako hindi ako gumagawa ng ganyan. Ang sabi ko, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Yan po yung nakakalungkot sa bahagi ng tao. May mga pagkakataon kasi gumagawa ang tao ng kasalanan, pero binibigyan niya ito ng justification sa kanyang sarili. Halimbawa, yung pagnanakaw. Panginoon, konti lang naman ito eh. No? Maintindihan mo naman siguro ako. Di ba? Dinajustify natin yung mga kasalanan na ginagawa natin pero hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. May mga bagay tayong ginagawa na kung titignan natin ay maintindihan ka ng Panginoon. Pero nakalungkot, ang sabi dun sa ating binasa, sino man gumagawa, nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan sa Diyos. Hanggat di tayo binabago ng Panginoon, hanggat di pumapasok ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, palagi tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Paulit-ulit na nagagawa natin yung kasalanan. Kaya meron na akong kanta eh, gusto kong bumait pero di ko magawa. Diba? Ganyan tayo. Gusto natin bumait, pero 1 week, 2 weeks, 1 month, balik ka ulit sa dati. Kasi kung pwede tayong bumait, huwag na tayo mag-church. No? Diba? Kung pwede tayong bumait, huwag na tayong mag-church. Kaya nga po, mayroong maling katuruan yan. Alam niyo po, ewan ko kung nakabasa kayo ng libro ni Joseph Prince. Siya isang magaling na pastor sa Singapore. Pero naglabas po siya ng aklat, ang pamagat po ng kanyang aklat ay effortless. Kapag nakakilala na raw tayo sa Panginoon, tayo raw po ay kusang bumabait. Totoo po ba yun?
Pag tayo nakakilala sa Panginoon, kusa tayong bumabait. Hindi po totoo yun. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation. I-work out mo yung kaligtasan mo. Eh ngayon, nantayin mo bumait ka. Nang hindi ka nag-church, o hindi ka nakikipag-fellowship, hindi kumaatin, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka nananalangin, babait kaya tayo? Kaya mahalaga ito, no? Sabi niya, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ginagaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo sa mga ito at lilinisin tayo. So sabi doon, kailangan ipahayag natin ang mga nagagawa nating kasalanan upang magkaroon ng kapatawaran. Halimbawa, ako nakagawa ko ng kasalanan kay Sister Lisa, pwede ba na ako patawarin o wala mo ako sinasabing ginawa mong pagkakamali? Kailangan meron tayong aminin sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Upang ang sabi doon, tayo ay patawarin at linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, ang malaking problema sa buhay ng isang tao, yung ating ginagawang pagmamalaki sa Diyos. Diba? Nagmamalaki tayo sa Diyos. Kaya ayaw natin humingi ng tawad sa Diyos, kaya hindi tayo napapatawad ng Diyos dahil sa ating ginagawang pagmamalaki sa Diyos. Kasi ngayon, ay naiintindihan naman ako ni Lord. Kahit ako mag-church, naiintindihan ako ni Lord. Noong nakaraan, meron po akong pinagsabihan sa church. Sabi ko, bakit absent ka? Sabi niya, Pastor, birthday ko kasi. Birthday mo lang, hindi ka nag-church. Dapat nag-church ka nga dahil birthday mo. Napagod ako, Pastor, sa paghahanda eh. Grabe. Napagod ka sa paghahanda para kang i-please ng tao. Para sabihin, okay yung handa mo ah. Sarap ng handa mo sa birthday mo. Pero hindi mo naisip na bakit wala ka dahil birthday mo. Di ba? Dapat pag birthday natin, saan ba dapat tayo? Sa church, dapat nagpapasalamat ka. Dahil binigyan ka ng another year ng Panginoon ng buhay mo. Tapos absent ka, birthday mo lang. Ako nga po, pwede ko na sabihin na, Brother Rodel, ikaw na lang muna dito sa Zion kasi birthday ng asawa ko ngayon eh. Sabi ng sa church, sabi ng church, Pastor, ba't ka alis birthday ni Sister Gemma? Sabi ng asawa ko, birthday lang eh, magsasalita siya sa Zion, ministry yun. Kasi ang dami natin sinasabi sa Panginoon eh. No? Dinag-justify natin yung ating gusto. Kaya yung forgiveness, hindi maibigay ng todo sa atin ng Panginoon kasi ultimo tayo, dinag-justify natin yung mga kasalanan na gagawa natin sa Diyos. Pangatlo po, ang sabi po dito, ang solusyon ng Diyos sa kasalanan. Ano ba yung solusyon ng Diyos? Alam niyo po, tingnan po ninyo, tayo'y nagkamali, tayo'y nagkasala, pero ang Diyos ang gumagawa ng solusyon para mapatawad yung ating mga kasalanan. Hindi ba napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin yan? Tayo yung nagkamali, pero ang Diyos ang gumagawa ng solusyon sa kasalanan natin. Ang sabi po ng Colossians chapter 2, verse 13 to 14, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad na ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananabutang kaugnay nito, pinawi na ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Alam niyo po, mayroon ng hatol sa atin. Kumbaga sa kaso, tapos na yung warrant of arrest sa atin, ikukulong na tayo. Pero dahil sa pagpapatawad na binigay ng Panginoon sa atin,
Yung forgiveness ng Panginoon sa atin. Isipin mo, dati patay tayo, sabi dahil sa kasalanan. Kahit nabubuhay ka ng panahon na hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, ang tingin sa'yo ng Diyos, ikaw ay patay. Yung tinutukoy na pagtutuloy dito, hindi lamang po yan sa laman para sa mga lalaki, kundi ang pagtutuloy ay yung paglilinis ng ating mga puso. No? Nililinis ang ating mga puso. Ang sabi niya, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Tayo nga, hindi tayo nag-attempt na lumapit sa Diyos eh. May mga tao may nagdala pa sa atin sa Diyos. Di ba? May nag-send sa atin na word of God. May ginamit ang Panginoon dahil sa habag ng Diyos sa atin. Para lamang tayo mapatawad na ating mga kasalanan. Naalala ko po yung kwento ng bayaw ko. Before siya magpastor, nadanganan po siya ng isang matanda. Nagsusugal. No? Nagsusugal siya. At ang sabi ng matanda sa kanya, Tony, sumama ka sa akin. Sabi niya, saan tayo pupunta? May pupuntahan tayo, basta sumama ka sa akin. Sumama po siya, dinala po siya sa isang church. At simula noon, marinig niya po yung pastor. Nung marinig niya yung pangangaral ng salita ng Panginoon, sabi niya, ako pala ay hindi karapat-dapat sa Diyos, ako pala ay isang makasalanan. Simula nung araw na yon, hanggang siya po ay nagpastor, hanggang siya ay namatay, nagpapastor po siyang namatay. Kasi naintindihan po niya yung solusyon na ginawa ng Diyos para sa kanyang kasalanan. Isipin po niyo sa akin ganyan, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Ano po yun? Alituntunin na dapat tayo ay maparusahan. No? Alituntunin na dapat tayo ay mapulit sa dagat-dagatang apoy. No? Alituntunin na dapat tayo wala sa biyaya ng Diyos. Sabi dito, pinawalang bisa lahat yun. At maging pananagutan kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagaman hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal na yun, pero gumawa ang paraan ng Diyos para matanggap natin yung pagpapatawad na yun. Ang sabi ng John chapter 19 verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ng kanyang hininga. Isipin mo, ang sabi ng Panginoon, it is finished. Sabi niya, tapos na yung paghihirap ng mga tao nakakilala sa akin. Pinabayaran mo na yung doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap ko lahat ng latay, lahat ng parusa na dapat po ay nasa atin. Sabi ni Lord, it is finished. Tapos na yung paghihirap ng Panginoon para sa atin dahil ibinigay niya yung kanyang kapatawaran para sa ating lahat. Alam niyo po, habang binabasa ko to, sabi ko nga, sino ba tayo para pagkukulan ng Diyos ng kanyang buhay doon sa krus? Hindi po tayo espesyal na mga tao. Pero minahal tayo ng Panginoon. Binayaran niya tayo. Meron pong isang bata na may dala-dala po ng kulungan. Meron pong mga nakalagay na ibon doon sa kulungan na yun. Sabi po ng isang mangangaral, sabi niya sa bata, aanuhin mo yung mga ibon na yan na nakakulong. Nasabi ng bata, wala po, sabi niya,
Gagawin ko, sasakalin ko yan, at ipapakain ko sa aking mga pusa. Yun yung plano ng bata. Pero sabi ng lalaki nito, sabi niya, bibigyan kita ng pera, at lahat ng laman ng ibon na yan ay babayaran ko sa iyo. Sabi ng lalaki, ito yung pera, akin na yung ibon. Alam niyo po, pagkatapos mabayaran ng lalaki yung mga ibon, binuksan na po yung kulungan at kanyang pinalitan. Ganyan po yung ginawa sa atin ng Panginoon. We are subject to die, no? Tayo po ay karapat-dapat sa impyerno, pero ginawa ng Panginoon ng paraan. Sinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay tubusin. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ipinapaalala sa atin na salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus ay hindi makasalanan. Ngunit sabi niya, alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isipin niyo, ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng malaking kasalanan para lamang tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. So kung hanggang sa ngayon ay hindi pa natin natatanggap yung pagpapatawad ng Panginoon, ito yung panahon na tanggapin natin yung forgiveness na nakalaan para sa atin. Sabi nga dyan, kailangan natin makipag-isa sa Kanya at maging matuwid sa harap ng Diyos. Kapag hindi pa po natin nagagawa yung mga bagay na ito, mananatiling hindi po natin natanggap ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Nakakalungkot po, no? For more than ilang taon na tayo ngayon. Ilang taon ka na, anak? 16. No? 16 years. Dapat yung forgiveness na yon ay natanggap na natin mula sa Panginoon upang maging matuwid tayo sa harap ng ating Diyos. Alam niyo po, dapat magkaroon ng kamalayan ng marami. No? Nakakalungkot lang po, no? Hindi po lahat. Nakakalungkot po ngayon sa maraming mga mananampalataya. Hindi po ganun kalalim ang pagkaunawa sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Hindi po malinaw sa kanila kung bakit ang Panginoong Jesus ay napako at namatay po sa krus. Marami po mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Kaya ang paglilingkod na ginagawa, hindi rin malalim kasi hindi malalim ang pagkaunawa nila doon sa ginawa ng Panginoon sa krus. Aatin ng church, hindi. No? Ganun lang po. Kaya malinaw po yung sinabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, lahat na namin pag-isa kay Kristo, bagong nilalang na. Yung mga dating bagay, lumipas na ngayon na nabubuhay ka sa panibagong buhay. Minsan ang ating yung paglilingkod natin ay pagpapalit pa sa mahalagang bagay. Katulad na nung nabanggit ko, birthday lang, hindi na nagsimba. Kasi napagod sa paghahanda. Nakakalungkot di ba? Sipin mo, birthday mo, yung buhay mo, binigay ng Panginoon, dinagdagan niya ng isang tao, na-enjoy mo yung buhay. Tapos hindi mo man lang mapasalamatan ng Panginoon. Kaya sabi nga ng David, ay sisiguraduhin ko, no, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, lahat ng buhay ko. I shall dwell in the house of the Lord forever. Naalala ko po yung matandang pastor namin. Sabi niya, Panginoon, panalangin na ganito. Kung ako'y mamamatay ngayon,
Mamamatay ako nagpapasko. He was 86 years old na ngayon. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na gusto niya pa rin mag-pray sa nakaupo. Dahil ang pangako niya sa Panginoon, kung ako'y kukunin mo, Panginoon, mamamatay akong nagpapasko. Alam niyo po, nung ako'y nagkasakit, nung ako'y nasa ospital, nasa heart center, sabi ko, Lord, yung hirap na dinanas ko, sabi ko, Panginoon, gusto ko nang pumikit, tapos di na ako dumilat. Hindi ako nang dumilat. Kasi nagkaroon po ako ng series of heart attack nung panahon na yun. At nahirapan po ako. No, yung, hindi ko, akala ko kasi ano lang, heartburn lang. No? Nanginginig ako, tapos nangingitim ako. Yung BP ko 80/60. Tapos, pag ako'y nagising, pagod ng pagod yung katawan ko, hirap na hirap ako. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabuhay, yun ang titira kong buhay, ang panalangin ko sana, Panginoon, yun ang titira kong buhay sana may paglingkod ko sa iyo. Sipin nyo, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa misis ko, hanggang 60 lang yata ako, boundary lang ako. Kukunin na yata ako ng Panginoon. Kasi sunod-sunod po yung pagkaka-hospital ko, 3 beses yata ako na hospital, tapos critical pa. Yung huling hospital ko dito sa may Metro Antipolo, kung saan namatay yung kaibigan kong pastor, doon pa ako nalagay sa kwarto. Kaya sabi nung anak ng doktor, sabi niya, Pastor, ang bihira naman, laki ng hospital na ito, kung saan namatay si Daddy, dito ko pa napunta. Tapos sabi sa akin ng anak niya, doktor, sabi mo kasi kay Daddy, unang-una siya mamatay, tapos magyayaya siya mamatay ka. Diba? Saan mo gugugulin yung buhay mo? Hindi mo alam, kukunin ka na ng Panginoon mamaya o bukas. Pero hindi ka nakapaglingkod. Hindi ka nga nakapagpatawad eh. Samantalang yung forgiveness ng Panginoon, ibinigay na sa'yo. So sabi dito, pang-apat po, ano ang dapat natin gawin kapag ka nagkasala? Sabi ng 1 John 1:9, subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Pangako po ng Diyos yan. No? Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, kung sasabihin natin, kung i-confess natin yung ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na tayo'y patatawarin sa lahat ng ito. At hindi lamang kapatawaran po ibibigay sa atin ng Diyos, kundi ang sabing, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi ka lamang patatawarin ng Diyos. Hindi ka lamang mararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Kundi ang sabi, lilinisin ka ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Nalilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Pero nagawa na po ba natin na tayo po ay magpahayag ng mga kasalanan natin sa harap ng Panginoon? No? Nagawa na po ba natin yung pagsisisi para may pagkaloob sa atin yung forgiveness? Siyempre, mauuna muna yung pagsisisi. Sino ba naman yung nagpapatawad na wala ka namang pagsisisi? Di ba? Mahalaga po yung forgiveness na yan. Kasi it is the assurance of God sa buhay natin. Ito yung pangako, ito yung kasiguraduhan. Hindi po yung katulad ng tinanong, Brad, kapatid, pag ikaw ba ay namatay, ligtas ka ba?
Alam niyo po, ito yung nakakalungkot na sinabi ng kapatid na yun, kung papalain. Kung papalain daw. Na kapatid, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng ganong sitwasyon. Kasi sigurado, yung nais ng Diyos na maranasan natin, yung paglilinis na ating kasalanan, at tapat siya at matuwid para sa ating lahat. So sabi dito, so we have to confess our sin to God. No? Ano sabi? Confess? Ano sa Greek words? Pakibasa nga yung Greek words. Yan daw po, no? Ano yung homo? The same. Lugay to say the same or to agree. Ang ibig sabihin daw po yung pag-amin at pagtatapat sa ating mga kasalanan. Tapat ba tayo sa ating nagagawang mga kasalanan? Panginoon, tumaya ako ng loto, 20 lang naman. Ano ba yung justification ng marami dyan? Kasi gusto ko makatulong sa church. Ganun naman. Meron tayong justification. Pero mali po eh. Kasi paano minimenos natin ang ating Diyos pag sinasabi po natin yung gano'n? Walang kakayanan ng Diyos na tayo ay pagpalain. So ano po yung application natin sa buhay? Sabi po dito, number 1, manalangin at tilingin sa Diyos na ihayag ang mga kasalanan natin na hindi pa natin naipagtapat sa Kanya. So hinahamon po tayo ng ating Diyos na ihayag ang mga kasalanan na hindi pa natin naipagtatapat sa Kanya. Alam niyo kung minsan yung pagtatapat ng kasalanan, sa likod po na yung takot natin. Natatakot ako eh. Kasi baka masira yung aking pamilya pag ako ay nagtapat ng kasalanan. Let's pray. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas ng loob ng kasalanan na hindi pa natin na ipagtatapat sa Kanya. Sabi doon, confess. No? Pangalawa, ipagtapat sa Diyos ang ating mga kasalanan at aminin ang mga ito. Ito po yung pag-amin, hindi po madali minsan. Kasi nga, yung pag-amin po natin minsan ay may kasama po ito na rason doon sa kasalanan na nagawa natin. Ano po yun? Hindi ko siya mapapatawad kasi sa bigat ng ginawa niya sa akin, kahit pumatay ang aking paa, may mga ganun pa. Diba? Sa probinsya, uso pa yan tayo. Itaga mo sa bato. Hanggang ako'y nabubuhay. Ganun po. Sabi dito, ipagtapat sa Diyos ang ating mga kasalanan at aminin ang mga ito, huwag nang mga tuwiran pa sa mga nagawang kasalanan. Minsan nangangatuwiran po tayo. Para tayong si Saul. Ang sabi ni Saul, diba? Sabi ni Samuel sa kanya, sabi ko sa'yo, patayin mo, wala kang ititira. Hindi, sabi niya, kasi pinili ko yung magaganda, ihahandog ko sa Panginoon. Ano sabi ni Saul? Ang sabi ni Samuel. Ano sabi doon? Mas mabuti ang pagsunod kaysa sa pagkahandog. Sabi ni Samuel sa kanya, hindi ko kailangan ng mga tuwiran eh. No? Mas mabuti yung sumunod ka kaysa maghandog ka. Kaya nawala po yung kanyang pagiging hari. Number 3, sabi dito, talikuran na ang mga kasalanan at tilingin natin sa Diyos at tulungan tayong huwag nang magawa ulit ang mga kasalanan iyon. Kasi minsan paulit-ulit eh. No? Depende sa conviction natin. Ay, mabigat yung conviction ko, hindi ko nagagawin yung kasalanan yun. Hindi ko ganun. No? Sabi dito, talikuran ng mga kasalanan at tilingin natin sa Diyos. Natulungan tayo huwag nang magawa ulit yung mga kasalanan yun. Pangapat, sabi dito, ang tingin ng mga pangako ng Diyos. No?
Kaya ang sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipahayag natin, subalit, sabi dito, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo, lilinisin tayo, lahat sa ating mga kasalanan at siya'y tapat at matuwid. No? Angkinin mo yung pangako ng Diyos. Minsan nagdududa tayo sa pangako ng Diyos. Pero pinaniniwalaan natin minsan yung pangako ng Bombay. Panglima po, sabi dito, magpasalamat sa Diyos sa kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Manampalataya na tayo ay pinatawad na. Alam niyo po yung trabaho ng kaaway sa buhay natin. Laging nilalagyan tayo ng doubt. Oo, totoo bang pinatawad ka na ni Lord? Eh, ba't paulit-ulit ka? Ba't paulit-ulit yung ginagawa mong kasalanan? Kaya minsan nagdududa tayo sa totoong pangako ng Panginoon dahil sa mga bagay na sinasabi sa atin ng kaaway sa atin. No? Panglima po, pang-anim, sabi doon, kabisaduhin daw po natin yung 1 John 1:9. Sino ang kabisado nun? Studying na. Pwede ba natin kabisaduhin yan? No? At sa pagbalik ko rito, lahat po tayo tatanatahin natin yan. Memory verse. Maganda po yan eh. Sabi niyan, subalit ko ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Makikita mo dyan yung pagiging tapat at matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pagpapatawad sa atin. No? Ngayong Holy Week, no, sana hindi lamang natin inaalala as a ritual celebration, kundi sa ating puso ay talagang nararamdaman at naranasan natin yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pagka nakaranas ka ng pagpapatawad, parang di ba, pagka may kasalanan ka, parang ang bigat ng pasanin mo sa buhay. Pero pag nakaranas ka ng pagpapatawad ng Diyos at nailapag mo sa harapan ng Panginoon yan, parang ang gaan na ng buhay. No? Napakagaan magbuhay. Kasi naranasan mo yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Alam mo, kaya po sabi doon, nung nasa kanan niya, sabi niya, ano ba sabi niya? Today, sabi ng lalaki doon, Panginoon, sabi niya, remember me in your kingdom. Alalahanin mo ako sa iyong kaharian, sabi ng Panginoon. Sabi ng Lord sa kanya, today, we will be with you in paradise. Ngayon, kakasamahin ka sa paraiso. Sipin mo, nandun yung taong yun, makasalanan yung taong yun, ha? Pero nag-declare po siya doon, na sabi na doon sa kanyang kasama, karapat dapat sa atin yung parusang ito. Pero yung taong ito, wala siyang kasalanan para magdusa siya. Kaya ang sabi niya, anong hiling niya? Remember me in your kingdom. Anong assurance na binigay sa kanya ng Panginoon? Today, we will be with you in paradise. Pangako ng Panginoon, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sana yun din po yung matanggap natin na alam natin pinatawad tayo ng Panginoon. At inaasahan natin yung pangako ng Panginoon na pagpapatawad at mararanasan natin yung pagpapatawad na yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito na yung panahon, no? Kung meron tayong mga bagay na hindi nasabi sa Panginoon, hindi natin naisuko sa Panginoon dahil nabibigatan tayo, iniisip natin na hindi maalis-alis sa atin yung mga bagay na yan sa ating mga puso, ito yung pagkakataon. Tanggapin natin yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito na ang salita ng Diyos ay buhay na patotoo sa atin. Purihin ng Panginoon.